Magandang Mindanao, nandito na naman po tayo at magandang araw sa kahit saan mang sulok ng mundo. Ito na ang inyong programang pinakaabangan upang talakayin ang mga mainit na isyu sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ito na ang programang inyong kinagigiliwan, OFWR, hosted by Joe Patricio. Bago ang lahat, let's pray muna mga beshi. Let's pray. Father, we don't want to be just paint on the wall. We want to be effective for you. We ask you to help us be a doer of your words, not just one who hears and does nothing. Amen. Amen. Good morning po sa lahat. Today is March 17, 2021. Time check, 8 a.m. Pasensya na po mga beshi, matagal din akong nawala. Sumakit kasi yung ngipin ko eh. Ang hirap kasi pag yung ngipin ang sumasakit. Kasama ang lahat ng parte ng katawan. Mula sa taas hanggang sa baba. Okay. Greetings muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ito na po ang OFW Hour. Yours truly, Joe Patricio. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga po, Kalakhang, Manila. At magandang umaga po, buong mundo. Bago ang lahat, greetings muna tayo. Good morning po sa ating presidente ng Elizalde Broadcasting Incorporated. Walang iba kundi ang ating napakabait at walang kupa sa ganda, Tita Mel Elizalde. Good morning, Tita! Good morning din sa ating Vice President ng Elizalde Broadcasting. Walang iba kundi ang ating isa sa pinakamagiting na broadcaster sa buong Pilipinas. Walang iba kundi ang ating asintado, Boss Sammy Gabot. Hello, Boss Sammy. Magandang umaga po sa iyo. At good morning din sa aking partner sa Ratchada on Air. Walang iba kundi ang asyong salonga, Sir Ike Solas. Magandang umaga, Sir Ike. At syempre, good morning din sa ating mga kasamahan ng mga batikan at magigiting na broadcaster sa bansa. Mga broadcast journalists, Sir Bobby Enciso, Sir Freddy Manyalak, Sir Dennis Inigo. Sila po ang pamilya ko sa Elizalde Broadcasting. At syempre, kayo po ang aming inspirasyon. Yung mga magpapagrit dyan. Okay. Magandang umaga po sa ating magandang kaibigan sa United States of America. Hello, Sister Donna Nopia. Good morning sa'yo. Good morning ba sa US? Magandang hapon. At magandang hapon din sa ating walang kupa sa ganda, ang ating teacher sa MAPE, Ma'am Eta Madamba ng Canada. At syempre, itong ating sexing mare na si Maring
Emma Padaka, Canada din siya. At dito naman tayo sa Japan. Arigato. Arigato, musi-musi. Hello sa ating sister na si Josalie Panyag Umipig. Hello sis! At ito, hindi ko ito makakalimutan dahil ito yung isa sa pinaka best friend ko noong high school. Hello, Liz Jacinto, Japan. At dumako naman tayo mga friendship, mga besi sa Italy. Hello to Michelle Abellino, Olep. Walang kupa sa ganda na si Sister Michelle Abellino Olep. Hello sis! At ito naman ang gwapo kong pare na si God-Given Rasalan. Pareng God-Given Rasalan, good morning! At ang aking classmate sa Cagayan de Oro, sa Capital University, classmate at friendship, amigo, Mario Tagarda, Winnipeg, Manitoba. At syempre, hindi ko makakalimutan ang aking kaibigan sa Hawaii, Madam Irma Agbayani. Saan po ba tayo? Unahin po ba natin ang joke time? O unahin natin yung good news? O ang bad news? Naku, dito muna tayo sa main topic na natin. Syempre, unahin na natin ang ating joke time. Ang dami pong nag-share ng mga jokes mula sa iba't ibang sulok ng ating bansa at sa buong mundo. Okay. Unahin natin yung hugot. May hugot. Mula kay Shirley ng Taiwan para sa mga OFWs daw. Mabuti pa daw si salary. Bakit? Monthly daw umuuwi sa Pilipinas eh. Pero ang taong nagtatrabaho sa abroad, magdadalawang taon na hindi pa daw nakakauwi. Kawawa naman. Yan ay kay Shirley ng Taiwan. Nakakalungkot naman yan, yung hugot line Shirley. Baka maiyak na itong ating mga giliw na mga tagapanood. Okay. Ito naman ay mula kay Ricky ng Lapasan, Cagayan de Oro. Ang taong kagaya ng nagbabasa, wow, ay happy. Pero pagdating sa gugmang giatay, ay iyakin. Naku naman, Ricky naman Kamao naman ako sa imong giingnan mo naman ako ng ganun. Ikaw naman, migo. Ayaw naman pagbagot-bot diha. Ay, maayong buntag sa inyo sanan diha sa Cagayan de Oro City, sa Cebu. Maayong buntag, Misamis Oriental, maayong buntag at maayong buntag sa ating butihing Pangulo ng Pilipinas, Tatay Digong, maayong buntag sa imo. Okay, daghan tayong mga viewers diha sa Cagayan de Oro, Bukidnon, Malaybalay, Zamboanga City. Okay, at saka sa Butuan. Okay. Marami din tayong mga viewers sa Bicol at saka Sorsogon. At naimbag na bigat yung amin dita. Lawag City, Ilocos Norte, Santa Fe. Cagayan ba yun? Santa Fe? Cagayan, Santa Fe. Sa ating, kay Gayem tayo nga ni Helen. Naimbag abigat mo Gayem. At naimbag nga bigat yung amin dita Dingras, dita Bakara, dita Pasukin, Bintar. Naimbag abigat yung amin dita Lapas, Barangay 31 Talingaan, Lawag City, Barangay 30A, Barangay 30B. Okay, basahin na natin yung pangatlong hugot. Galing sa Malaybalay.
Uy, ang sabi ni Edoy, unsay pinakabigaon na subject sa school? Ano? Eh di math, kay daghan X daw. Ay, Edoy. Okay. Wow. Ito naman kay Carlo ng Winnipeg, Manitoba. Hello sa mga taga Winnipeg, Manitoba, Canada. Okay. English speaking siya eh. I don't have a dirty mind. Why? Just only a sexy imagination. Oh, from Carlo of Winnipeg, Manitoba, Canada. Okay, eto naman kay Cirila Cogman, Cagayan de Oro City. Love mo? May love? Bakit? Ano naman yan? Eh di love mo? Pag may iba, nga. Okay. Ito naman siguro ang daming MU nito. Sa mga may MU dyan, may mga... Ano bang MU? Ano ba yung maling unawaan ba yun? MU? Okay, kay Trixia ng Badok, Ilocos Norte. Hello sa mga taga Badok. Para sa mga mag-MU, umaling unawaan, take note, pwedeng kiligin, pero bawal mag-assume. Okay, meron naman akong hugot para sa inyo. Ito naman ang hugot ko para sa inyo. Pick up lines ko. Noong high school pa ako yan ha, may nanligaw sa akin. Uy, love, huwag kang magselos ha. High school pa ako noon eh. Anak ng politiko yun. Hindi ko nasasabihin kung sinong anak ng politiko na taga Ilocos Norte. Okay. Nagyabang at sinabing, nasa dugo namin talaga ang kagwapuhan, Jo. Ang sagot ko naman sa kanya, bakit sa dugo lang? Bakit hindi sa mukha mo? Sa mga may crush dyan, eto ang payo ko sa inyo. Sabihin mo sa crush mo, pahingi ng papel sa buhay mo. I like it, I love it, I want some more of it. Madalas, ang love pamasahe sa bus at jeep. Bakit? Hindi nasusuklian minsan. Kaya, ugaliin mo mag-move on. Okay. At eto naman, galing kay Ann ng Butuan City. Nakalimutan ko kanina. Sorry, Ann. Eto ang sabihin mo kay Asyong. Pangalan mo palang Asyong. Kinikilig na ako. How much pa kaya kung magka-apelyedo na tayo? At eto pa ha. I like it, I love it, I want some more of it. Para sa mga piling gwapo dyan, o piling magwapo, o pwede sa chicks, pwede sa boy, chick boy, at mahilig pang magpa-effects, talagang piling gwapo, oh. Pag may mag-flirt sa inyo, pasalamat ka no, hindi ka naman kagwapuhan. Oh, di ba? Okay. So, bago pala tayo pumunta sa ating main topic, anong unahin natin? Yung good news o yung bad news? Para sa inyo mga friendship, mga giliw na mga nanonood ngayon, good news o bad news? Pag may good news, may bad news. Unahin natin yung bad news. Ayon sa survey ng Philippine Statistics Administration, PSA, 4 na milyon na mga Pinoy ang nawalan ng trabaho ngayon, pandemya. Yan ang datos
ng January 2021. So, ano kayang ginagawa ng ating pamahalaan? Anong alternatibong pamamaraan o solusyon ang inilalatag ng ating gobyerno para masolusyonan ang problemang ito? Para maisalba ang mga buhay ng mga nawalan, ang mga pamilya, mga nagugutom na pamilya, mga anak ng mga nawalan ng trabahong ito. Imagine, 4 na milyon ang nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Sana naman, hinihiling ko sa ating mga opisyal, tutukan nila ito. Kasi hindi lang ang COVID ang problema ngayon ng ating bansa, kundi ang gutom. Walang kumakalam na sikmura. Para sa mga opisyal ng gobyerno, panahon na para maglatag po kayo ng alternatibong solusyon para maagapan ang problemang ito. Itong taggutom na ito. Imagine, 4 na milyon ang nawalan ng trabaho. Okay, that is bad news. Pero maaayos din yan. Pasasaan maaayos din yan. Ang ating good news para sa mga overseas Filipino workers ay ito. So, eto na. Yung sa Russia, saka sa UAE, ang mga tourist visa, may pag-asa ng mag-convert sa tinatawag na working visa. So, hindi na tago ng tago ang mga tourist o mga bakasyonista doon sa Russia at saka sa UAE. Okay na talaga, no? Sana sa lahat ng bansa, ganyan. May consideration sila. Okay, dito na tayo sa ating main topic. Ano ba yung main topic natin? Eto, importante po sa inyo. Mga giliw na mga kababayan nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay isa sa pinaka-importanteng topic na itong tatalakayin natin ngayon ay pinaka-importante para sa inyo. Ano-ano ang nilalaman ng Standard Employment Contract for OFWs? Sa employment contract, nakasulat ang kasunduan sa pagitan ng overseas Filipino workers at kanyang employer. Dito nakasaad ang mga terms and conditions ng trabaho sa ibang bansa at ng kanyang employer. Ang karaniwang nilalaman ng employment contract ay ang mga sumusunod. Una, contract duration. Pangalawa, position. Pangatlo, regular working hours. Pang-apat, basic monthly salary. Pang-5, vacation leave. Andito na yung mga sick leave, yung mga medical at dental benefits. Pang-6, free transportation. Pang-7, free food accommodation. Pang-8, compensation in case of work-related disablement or injury. At pang-9, repatriation of remains and personal belongings. Sa pang-una, sa number 1, ang contract duration. Ito ay kung gaano katagal magtatrabaho sa employer ang isang overseas Filipino workers. Simula sa araw ng pag-alis dito sa Pilipinas at
at matatapos sa pagbabalik sa bansa. Ang pangalawa ay ang position. Kailangang nakasaad sa kontrata na malinaw kung ano ang trabaho. For example, isa kang doon, housekeeper, driver, scaffolder, doon. Kailangan nakasaad sa inyong kontrata. Tingnan ninyo, mga kababayan, kung nakasaad sa inyong kontrata. At hindi dapat mag-iba ang magiging trabaho o posisyon sa ibang bansa sa nakasaad sa kontrata. Huwag kayong papayag. For example, ang nakasaad sa inyong kontrata ay housekeeping. Tapos ang ginawa sa inyo, o di kaya cook. Mas malaki ang sahod ninyo doon pag nakasaad sa inyong kontrata, cook. Tapos ginawa kayong helper, hindi yun pwede. Kailangan ireklamo nyo agad. Okay? Kailangan malinaw yung posisyon ninyo doon sa kontrata. Ang pangatlo naman ay ang regular working hours. Nakasaad din dapat kung ano ang kabuuang oras sa trabaho sa isang araw. Kung ilan ang kailangang bunuin sa isang linggo. At ang oras ng pahinga. Kailangan may pahinga po kayo doon. Okay, tapos makasaad din ang basic monthly salaries. At syempre, malinaw dapat ang basic salary. Hindi dapat bababa, okay? Yung sahod isang buwan. At kailangan mapanuri kayo kung sapat ba ang magiging sweldo sa trabahong gagawin. Okay? Tapos ang number 5 is vacation leave. Karapatan ng isang overseas Filipino workers na magkaroon ng bakasyon at makapagpahinga kapag nagkasakit. Dapat malinaw sa kontrata na ang annual and medical and dental exams. Tapos ang number 6, free transportation. Kapag malayo sa lugar na pinagtatrabahuan, dapat may libreng pamasahe kayo mula sa employer papunta roon at pabalik sa iyong tinutuluyan. Kung hindi ito mabigay, mga kababayan, dapat ay may katumbas na halaga sa panggastos sa pamasahe. May ibibigay silang katumbas na halaga. Hindi kayo ang magsusulder sa sa pamasahe nyo. Pabalik at papunta sa inyong pinagtatrabahuan. Okay? Ang pampito naman ay ang free food and accommodation. So, karapatan ng isang overseas Filipino workers na magkaroon ng libreng tirahan at pagkain. Pero kung hindi ito maibigay, dapat may katumbas pa rin na halaga o benepisyo para makover ang nasabing gastos. At ang pangwalo, compensation in case of work disablement or injury. Kung may aksidente, may sakuna, may makukuhang halaga ang isang overseas Filipino workers kung may mangyaring sakuna o aksidente habang siya ay nasa trabaho. Maliban pa sa compulsory insurance na dapat ring nakasaad sa kontrata. At ang pangsyam, pagmamahal ko sa inyo, dinidiscuss ko ito. Okay, mahal ko kayo, mga giliw ng mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang programang ito ang inyong sandigan, ito ang inyong sumbungan, at welcome po kayo dito. So, ang pangsyam na nilalaman ng standard employment contract ay ang repatriation of remains and personal belongings. Siguraduhin nakasulat rin ito sa kontrata ninyo na dapat ay sagot ng inyong employer. Kung hindi naman, maaring iuwi ang labi ng
OFWs, ang Philippine Embassy o Consulate o ang pinakamalapit na kamag-anak ang hihingian ng pasya. Okay pa, good vibes pa rin. Mahal na mahal ko kayo, mga giliw na mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Sana po napanood po ninyo ito kasi ito para sa inyo. Itong nilalaman ng Standard Employment Contract. Importante po niyong malaman, ha? At take note, mga giliw na mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo, mga giliw na overseas Filipino workers, basahin mabuti ang kontrata bago ito pirmahan. Magtanong para mabigyan ng linaw ang mga bagay na hindi nauunawaan. Bago po ako magpaalam, iniimbitan ko po ang lahat na suportahan din po ang programa sa Elizalde Broadcasting, ang isa sa programa sa Elizalde Broadcasting, ang Sports Chikahan ni Sir Freddy Manyalak at Sir Dennis Inigo. Doon, tiyak, yung lahat ng mga mahihilig sa sports, lalo na po sa karera, mabibigyan po kayo ng mga tips ni Sir Dennis Inigo at saka ni Sir Freddy Manyalak. At wag po niyong kalimutan ding subaybayan ang Kadiskarte ni Tita Mel Elizalde, ang Ratsyada on Air, malapit na rin po, at saka syempre ang asintado ni Boss Sammy Gabot. Marami pong salamat. Bukas muli. O ano ba ngayon? Miyerkules? Biyernes. Kita-kits ulit tayo mga friendship, ha? Huwag po kayong magsasawang manood. Ito pala, huwag po nakalimutan. Muntik ko nang makalimutan. Okay. Madami pong humihiling sa atin na everyday po, bugbugin po natin ang Senado. Bugbog! Asan ang baril? Bang, 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 bang. Hindi ko kayo babarilin. Babarilin ko lang kayo sa aking bunganga. Okay? Dahil sa pagmamahal ko sa ating mga giliw na mga manggagawang Pilipino, mga mangbabatas, nasa sa upper chamber, hinihiling po namin sa inyo na huwag po niyong tulugan ang House Bill 5832. Yung House Bill 5832, ito yung House Bill, ito yung bill na ipinasa ng House of Representatives noong March 2020. So, mag-isang taon na pong natutulog sa Senado. Itong House Bill 5832. Ito yung bill na mag-create sa Department of Filipinos Overseas. Itong Department of Filipino Overseas, saklaw po nito ang mga overseas Filipino workers at ang mga migrant workers. Lahat po kayo saklaw po nito. So, mahalaga po ito sa inyo, mga giliw na mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi po ito basta-basta bill. Take note, hindi po ito basta-basta bill, kundi ito po ay isang urgent bill. Pag na-create na po itong Department of Filipino workers, ito ang magsaserve as primary agency that will protect the rights and welfares of all Filipino workers through such measures as regulating deployment and pursuing illegal recruitment cases. At itong Department of Filipino Overseas, ito yung tinatawag na it will also have the power to prosecute particularly those involving human trafficking and illegal recruitment in coordination with the quasi-judicial bodies.
Sana naman po, wag nating kalimutan, wag nating tulugan. Bigyan naman po natin ng pag-asa itong mga umaasang mga overseas, mga Filipino workers. Mga butihing mambabatas sa Senado. Sana naman po, magle-Lenten season na po. Talakayin na po ninyo ang House Bill 5832 na naipasa pa noong March 2020 sa boto na 173/11. Hanggang ngayon, hindi pa po niyo tinatalakay. Please, unahin po ninyo ito. Ito po ay para sa kapakanan ng ating mga giliw ng mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo, mapa OFWs o mapa migrant workers. Ayan, medyo nag-init po ako eh. Hot, masyadong hot. Okay, good vibes. Oh, hanggang sa Friday ulit mga beshi ha. Marami pong salamat sa pagsubaybay. Chuba chup chup. I love it, I want some more of it. Bye-bye!